Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan at samahan niyo po at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po, napakaganda po pakinggan. Ito pong paghihimay sa nilabas po ng Korte Suprema na denial itong TRO ni Senator Bato de la Rosa. At dito po ay hihimayin po ang nilabas po ng Korte Suprema sa pangunguna po nila Attorney Tofacio at siyempre po ang UP College of Law na Associate Dean Attorney Paulo Tamase, mga kababayan. Dito po kasama po nila Corina Sanchez, mga kababayan. Umpisa na po natin at marami po tayong malalaman at talagang hindi pa tapos ang final decision ng Korte Suprema. Umpisa na po natin silang panoorin at pakinggan, mga kababayan, at komentuhan po natin. Mga opinion ng lahat ng mga Supreme Court Justice, nakita kung sino-sino ang bumoto para sa pagtanggi sa TRO at sa mga nagsasabi naman na may bisa dapat yung TRO. Okay. At ano ang magiging basa nila doon sa, lalo na lumabas na yung mga opinion, maintindihan natin yung reasoning ng mga pumabor at kumontra at yung tingin nilang magiging implication doon sa pagdedesisyon nila sa main issue. Ito ba ay clue na o Yes. indikasyon ng kanilang pagkiling? Okay. So, para bigyan lang po tayo ng siguro, I won't even attempt. I mean, I made my comment, I made my own notes, pero dito na lang po tayo sa nakakaalam talaga. Dean, for the court ruling, what is the summary? Ano po yung pinakamaikling pananalita para ipaliwanag kung bakit hindi po kinatigan ang TRO? So base po doon sa resolution ng korte, no, very narrow po kasi yung inilabas nila na denial ng TRO. So mayroon pong apat na requirements ang isang TRO sa ating batas. Una po ay yung clear legal right, na malinaw na karapatan na tinatamasa ng individual na nag-a-apply for the TRO. Pangalawa ay material invasion, mayroon po talagang paglabag doon sa karapatan na iyon. Pangatlo ay clear urgency and then due to an irreparable injury. So mayroon pong pagmamadali na kinakailangan upang maiwasan yung isang damage doon sa partido na hindi na pwedeng ma-correct or maibayaran. At yung last po ay no plain, speedy at adequate remedy. So para simplihan lamang po, no, yung dalawa pong essence nung pag-deny po ng TRO ay una, ayon sa Korte Suprema, hindi pa humalinaw yung karapatan, precisely dahil yung kaso po na main na inihain po ni Senator Bato ay pending pa ho. So yung mga issue ukol doon sa jurisdiction ng ICC, yung application ng RA 9851, yung sa saligang batas natin, kung may requirement ba na dumaan muna ito sa lokal na proseso, hindi pa ho dinidesisyonan ng korte yan at this point. At dahil hindi pa ho niya nadidesisyonan, hindi pa ho raw malinaw yung karapatan ni Senator Bato. Yun po yung unang dahilan. Pangalawa po ay yung lack po ng urgency at material invasion. At ayon po sa korte, no, tinignan nila yung fact na si Senator Bato nasa protective custody ng Senado noong hinihain yung manifestation. Bumalik din sila doon sa statements ni Pangulong Marcos na wala naman purang utos upang arestuhin na si Senator Bato. At yung kawalan po ng facts, no, na pwede nilang pagbasihan ng kanilang pag-grant na isang TRO. So napaka-narrow po ng ruling na iyon. Hindi pa ko dinedesisyon na ng korte yung main issues na nabanggit ko. Ngunit dahil hindi po ganoon kalinaw yung karapatan ni Senator Bato, ayon sa korte ay hindi mo na nila ginrant yung application niya para sa TRO. Okay. Naku, parang binasa niya itong desisyon, ano? Memorize ni Dean. Nasanay na si Dean dyan. Oo nga, na isa-isa talaga niya. So, Attorney Topacio, you agree that his rights are not clear? Well, unang-una po, I would like to commend Dean Paulo. Napakaganda po nung kanyang analysis talaga. And I couldn't have said it better. Pero sa akin po, while I am fettered, ako po ay limitado sapagkat meron pa po yung motion for reconsideration at yung main case po ay nakabinbin pa, hindi ko pwedeng i-discuss po yung merits o yung details sapagkat sub judice po tayo niyan. Suffice it to state na at tama naman po yung analysis ni Dean Paulo, pero para sa akin po, na-mislead ang korte. Unang-una, nung sinabi ni Pangulong Marcos na
wala siyang standing order para arestuhin si Senator De La Rosa. Tama. Ang problema po sa ating presidente, hindi yata siya sinusunod ng mga subordinates niya, meaning the NBI and the DOJ. And DOJ is supposed to be the alter ego of the president. Tama. Pero ngayon, inutos ang pag-aaresto. So that destroys the lack of urgency. Sapagkat noon, tama nga naman, nung didesisyonan po yung prayer for TRO or status quo order, sinabi malinaw ng ating Pangulo. Wala siyang order. Ngunit, dapat po ginalang naman ng mga subordinates niya na may pending case pa at hindi naman dapat ipinag-utos. Kaya sa MR po namin, i-allege namin niya na ngayon, kung noon man ay wala, maaring ngayon ay meron na sapagkat yun, in order na ng manhunt, etc. etc. Ang dami Actually, nang sinabi. naguguluhan nga po ako Kaya eh. ako rin po actually. Meron ba o wala? Hindi lang po Meron kayo. ba o wala? Preno ba o hindi? Pero Opo. Attorney Ferdy, tingin nyo itong kawalan ng TRO, pinipigilan ba ang mga law enforcers na ipatupad ang... Grabe, no? Tama po yung sinasabi na Tony Topacio. Hindi naman po sinusunod, hindi ginagrant yung utos ng Pangulo na hindi siya nag-uutos na arestuhin. Pero yung NBI, kasama ang DOJ, ay nag-uutos naman po ng manhunt. Hanggang ngayon, hindi po ba? Talaga nag-uutos po sila at gumagamit po sila ng puwersa ng men in uniform para po tugisin si Senator Bato. Kaya magkaiba po ang sinasabi po ng Pangulo kaysa ron sa kanyang mga bataan. Hindi siya sinusunod. Bakit kaya? Iba kaya ang sinusunod ng DOJ at NBI? Hindi ang Pangulo ang sinusunod nila? Meron kayang iba na mas mataas pa sa Pangulo na sinusunod? Nagtatanong lang si Kamanong. Ituloy po natin. Arrest warrant? Para sa akin po, ang i-implement lang fully nung arrest warrant ay kung sasabihin na pwedeng ang warrant ng ICC ay implement directly Tama. dito sa Pilipinas without bypassing the local courts in violation of the due process clause and the yung inviolability ng person, places, houses, and effects against unreasonable searches and seizures na nasa konstitusyon, yun po ang pwedeng maging ruling at yan po ay kailangang hintayin yung main case. In the meantime, a becoming modesty and the appropriate respect should be accorded by the executive to the judiciary while the case is still pending. So, ito po ba ang parang pinakabuod noong dissenting opinion? Nabasa na po ninyo yung sa Supreme Court decision? Opo. Yes. Oo. Ang para sa akin po, ang bottom line ng mga dissenting opinion ay aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Tama. Ibig sabihin, kung maaaresto si Senator De La Rosa at tulad ng nangyari kay Pangulong Duterte, ay biglaan na lang without affording him any judicial recourse ay dadalhin sa Hague, Tama. magiging moot and academic na po. So, para sa kanila, the court should rather err on the side of individual liberties and the protection of the Bill of Rights. Tama. Kasi nakasulat dito, Willard. Pangalawa sa kanilang pangalawa sa pag-enumerate sa dissenting opinion, Section 17 of Republic Act 9851 is unconstitutional. You agree? Para sa akin po, kung magkakaroon ng surrender without going through the judicial process, ay unconstitutional po talaga yan. Sapagkat para sa akin po, isa lang po dapat ang tandaan ng kahit sinong Pilipino. Nakalagay po sa Sections 1 and 2 of Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process, and no warrant of arrest should issue except upon an order of a judge after personally determining probable cause and after examining the complainant and the witnesses he may produce. At ang korte po, yung judge na sinasabi po sa Bill of Rights, is none other than a judge of a court in the Philippines sapagkat nakalagay sa Section 1, Article 8 ng ating Constitution referring to the judiciary, judicial power is exercised by the Supreme Court and such lower courts as the law may create. Yan lamang sinasabing judge, a judge sa Pilipinas, no other judge, no Tama. other court. Tama. Dean Paulo, saan po kaya sa inyong pag-aanalisa nanggagaling yung kalituhan tungkol sa aarestuhin na ba o hindi pa?
una po, no, yung kalituhan po, nanggagaling din siya dun sa hindi naman po ganun kadali itong kaso na ito. At hindi ko sinasabi na wala pong batas na nag-a-apply, but more of, nag-i-interact po kasi yung dalawang mahalagang sistema. May international system ka po, ang criminal justice, mayroon din namang domestic principles natin. So, agree ako kay Attorney Ferdy na mayroon talagang provisions sa Article 3, Section 2 na nagsasabi na walang warrant na pwedeng mag-issue except through a judge. No? So, and I think ang nagkakapalo po ay kung yung huwes po ba na iyon necessarily means a Philippine judge or a domestic judge. I think kung titignan natin yung mga komento, yung opinions ng mga mahistrado kagabi, yung isa pong sagot dyan na potentially ay galing doon sa concurring opinion ni Justice Singh. According po kay Justice Singh, kailangan tignan po yung Article 3, Section 2, yung warrant requirement sa mas malaking konteksto noong International Criminal Court System. At ayon ho sa kanya, yung dahil naman dito yung proseso ng pag-i-issue ng isang warrant sa ICC ay dumaan din sa maraming proseso, hindi po pakay ng Article 3 Section 2 na i-frustrate yung warrant na iyon by giving a second chance doon sa Philippine courts natin na essentially overrule yung international court system. So, yun po yung isang argumento para roon. Yung sinasabi ko ni Attorney Ferdy naman ay argumento para doon sa side na nagsasabi na kailangan po talaga ng domestic warrant. Kasi noong 1987, nung ginawa yung sa Ligang Batas, ay wala naman pong international court system. So it necessarily refers to a Philippine judge. So ito po yung pinag-aawayan din sa main case na, to be clear, hindi pa ko niresolba ng korte dito sa TRO. Ano po kaya ang timeline na inaasahan natin para sa desisyon na ito in the bigger case to determine whether the ICC has jurisdiction over the Philippines? Kailan po kaya mangyayari yun? Well, medyo matagal na po kasi pending yung argumento na yun sa Korte Suprema. No? Hindi lamang po siya dito sa case ni Senator Bato. Naahain na po yung argumento na yan doon sa kaso ni Pangulong Duterte mismo. Kung tama ko yung alala ko, nagkaroon din po kasi ng petitions laban doon. Pero hanggang ngayon po, hindi pa po siya nadedesisyon ng Korte. Guessing game po talaga kung kailan magdedesisyon yung Korte natin. So, ang short answer po dyan ay wala pong clear timeline, no? Kung kailan po sila maglalabas ng opinion. Sa ICC, nagdesisyon po sila ng malinaw that they do have jurisdiction over the case and the personality who is former President Rodrigo Duterte. Kung ano po ang implikasyon kung ang Korte Suprema po ay magdedesisyon na wala po silang jurisdiction sa atin? Even if the alleged crime was committed during the time when we were still ICC members. So dito po babalik to yung difficulty ng kaso na ito na meron po kasi tayong sistema sa international law, may sistema din po tayo sa domestic system natin. Yung Korte Suprema po ang pinakamataas na otoridad natin sa ating domestic system. So kung sabihin po nila na unconstitutional yung arrest laban hindi lamang kay Senator Bato but kay Pangulong Duterte, yun na po ang batas sa atin, no, na hindi po tama na hindi dumaan sa lokal na korte. Pero hindi po naapektuhan yung proceeding na nangyayari na ngayon sa The Hague. So kahit ipag-utos po halimbawa ng korte yung pagbabalik ng Pilipinas or pagbabalik ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, hindi po yun necessarily gagalangin ng ICC, no? Or hindi po sila necessarily susunod doon. Hindi rin po magkakaroon ng kapangyarihan yung mga authorities ng Pilipinas na magpumilit pumunta sa The Hague at pumilit na kunin si Pangulong Duterte. So may ganoon po talaga na realities. Do you see that happening? Ito pong, kunwari, nagdesisyon ng Korte Suprema, hindi, walang jurisdiction sa atin ng ICC. May pupunta na batalyon doon sa The Hague. At Wala naman tayong Hague Invasion Act eh. Kaya nga. Hindi katulad ng Amerika. But before that, Ma'am Corina, Sir Willard, allow me to disagree with Dean Paulo. Sabi niya kasi, tricky, mahirap. Para sa akin, napakadali lang po eh. As between international law and the Constitution should always prevail, at least within our country, sapagkat yan ang highest law. Tama po si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Ang status lamang po ng international law, even under the doctrine of incorporation and transformation, ay kasing taas lamang po siya ng isang act of Congress or statute.
At ano po ang prinsipyo pagdating sa statute? A statute can never go against the Constitution. So, ang nangyari po, yung contention ni Dean Paulo, with all due respect, parang tayo hindi natin pwedeng ipilit yung desisyon natin sa Hague. Bakit yung Hague? Pinipilit nila yung desisyon nila rito by bypassing our courts. Hindi pwedeng ganon. That will make international law, that will make an international court superior to our Constitution, and as a sovereign nation, as an independent nation, that is something that we should never allow. Never. But the alleged crimes were committed supposedly at that time when we agreed that the ICC had jurisdiction on the Philippines. Ay, Paano ibang po yun? usapan po yun kasi we withdrew in 2019 if we can all recall. Yung investigasyon pa niya nag-umpisa ng 2021 lamang after we had withdrawn. So it's one thing to have jurisdiction over the crime. Tama. It's another thing in the with respect to the situation of Senator Bato na ma-implement yan ngayon that we have withdrawn from the statute kasi in order to extradite, in order to surrender under Section 17 of 9851, dapat may applicable extradition treaty or extradition law and other treaties. Sa ngayon, wala tayong treaty. Wala tayo sa Rome Statute. So, Dean Paulo, I think that seems to be one of the cruxes of this entire argument. Ano po? Yung timeline na 2019, bumitaw na tayo sa ICC. Yung investigasyon nagsimula 2021, wala na naman tayo sa ilalim. Pero ang sinasabing krimen nangyari nung tayo ay miyembro pa rin. How do you resolve that? Kasi ang basa ko kasi dito sa Constitution natin, is that meron din kasi tayong, along with Article 3, Section 2 sa Saligang Batas, na tama ko yung pag-quote ni Atty. Ferdinand, may constitutional commitments din tayo sa international system. So pag tinignan niyo yung Article 2, Section 2, mayroon doong provision says na yung Philippines follows the generally accepted principles of international law. Pagdating relevant to the ICCTP, yung Article 7, Section 21, na nagiging yung transformation clause na tinatawag natin. So yung mga treaties na sinasang-ayunan ng Pilipinas, nagiging bahagi yan ng ating sistema. Tama si Atty. Topacio, pagdating dun sa sinasabi ni Justice Leone na yung dualist system, nauna yung saligang batas para sa Korte Suprema. Pero I think precisely yung possible na interpretation doon ay nasa saligang batas natin mismo yung pag-subscribe dito sa international commitments natin. And I think pagdating ko kasi dun sa ICC investigation, mayroon po talagang provision doon na bagaman mag-withdraw po yung isang bansa, bound pa rin po siya to comply yung residual obligations niya doon sa ICC, kabilang doon yung investigasyon sa mga nangyaring international crimes habang partido pa siya doon sa Rome Statute. So in this case, mawawalan po ng saysay yung mga provisions on, just to provide for counter reading ko, mawawalan ng saysay yung provisions natin doon sa international commitments natin kung yung pagbasa po sa Article 3, Section 2 ay narrow or makitid na kailangan po talagang huwes ng Pilipinas. So yung suggestion po ng ibang separate opinions, I think kay Justice Singh nga po, ay tignan niyo po to ng buo, yung sistema natin. Na kung mayroon na pong international system na may international criminal process tayo, bahagi po nun yung pagbabasa or bahagi po ng pagbabasa ng Article 3, Section 2 ay pag-unawa na may ganoon po tayong sistema. At ang core po kasi ng provision dun sa warrant requirements sa ating saligang batas ay huwag lang yung basta-bastang pag-aaresto, kailangan dumaan sa proseso. And I think yung opinion po na yun says na may proseso naman po, hindi sa harap ng mga korte natin, pero proseso ito na bahagi ng ating sistema dahil kasama nga tayo dun sa international community. So bago natin komentuhan yung tungkol sa implikasyon naman na karamihan sa mga Supreme Court justices ay kumatig doon sa pag-deny ng TRO. Sino-sino ba ang mga bumoto, Willard? Unang-una si Chief Justice Esmundo. Siya ay umabor na hindi na dapat bigyan ng TRO. Okay. Tapos nandyan din siyempre si Senior Associate Justice Marvic Leonen, and then Justice Joseph Lopez also, and even of course Justice Kagiwa among them, and then
sa mga hindi naman sumang-ayon, dissenting opinion, kasama dyan si Justice Amy Lazaro Javier and also So, Henry Inting. Bali ilan ang ano? 9-5-1. 951. Oo, ang hati-anong Ayun. boto. So palagay po ba ninyo may implikasyon po na ganun po ang naging desisyon, ang hatian ng desisyon? Sa akin po, Ma'am Corina, Sir Willard, ayoko nang i-dignify yan eh. Sapagkat, ang sabi nga ng tatay ko sa akin, pagka nasa level na ng Supreme Court, pagka-appoint sa'yo ng Pangulo, you should only say two things to the President. Thank you and damn you. Kasi dapat, independent ka na eh. You should be at the chill and distant height. So ayoko nang patulan yung politika-politika na yan. I have the highest respect for our justices na they voted according to their beliefs and their conscience. Ang problema lang kasi, ginugulo nga. Ayoko na kasing mamulitika dyan eh. Hindi naman tayo UP College of Law na lahat pinupolitika eh, no? Pero just a brief rejoinder to Dean Paulo. Yung sinasabi po niyang part nga ng batas natin under the Constitution itself. But merong non-negotiable dyan. Yung Bill of Rights, yung due process na hindi lamang sa Constitution natin makikita, ngunit sa Universal Declaration of Human Rights at saka sa International Declaration of Civil and Political Rights, nandun din yun ang word na due process. Due process is something that hears before it condemns. Tanong ko kay Dean Paulo, si Senator De La Rosa ba ay na-represent nung inisyo yung warrant? Nung naglitis ba para malaman kung dapat mag-issue o hindi ng warrant, meron bang kinatawan si Senator De La Rosa? In fact, secret nga yung warrant eh. So, Dean Paulo, where is the due process there? Nadinig ba ang panig ni Senator De La Rosa? Parang Court of the Star Chamber yan nung medieval times eh, na nilitis ka, hindi mo alam. What do you think, Dean Paulo? I think maganda ko yung point no, na yung warrant proceeding nga po ay secret at hindi naman po represented yung partido doon sa warrant proceeding. Pero hindi po yun naiiba doon sa domestic processes natin. Sa domestic process din po natin, hindi naman po represented yung abogado eh. Sa judge at the warrant stage. At may issue po yung warrant na hindi talaga alam nung accused dahil po kung malalaman po na accused ahead of time yung warrant, precisely magkakaroon siya ng incentive or reason na hindi na po tumalima doon sa utos ng korte na humarap siya sa trial. So I think na-account din po yun doon sa separate concurring opinions na napag-usapan nila yung proseso sa ICC, ano ba yung mga safeguards upang ensure na hindi lang kung sino-sino yung dadamputin ng ICC, dumaan siya through various initial investigations at independent na assessment ng ICC mismo, hindi lamang yung prosecutor. So parang I think it mirrors closely yung domestic process natin. Attorney Ferdy, na-file na ho ba yung MR? Opo, ipa-file na po namin. Ang main counsels po kasi for the Supreme Court are Attorneys Torion and Bondok. Pero isa nga po yung i-raise namin. Kasi with all due respect to Dean Paulo, the comparison is ludicrous. Kasi dito may preliminary investigation. Dito meron kang counter affidavit. Baka meron ka pang rejoinder affidavit. At lahat yan ay mababasa ng huwes in determining probable cause. Doon, walay, nada, silch. O paano mo sasabihin may due process in accordance with our standards? Mas mataas pong standards ng Pilipinas sa ICC kung ganon. Bakit pababayaan natin ang isang mamamayan ay subject himself to standards lower than our Constitution? Para na tayong vassal state yan. Attorney Ferdy, paano nyo po i-address itong sinabi halimbawa ni Justice Singh na hindi dapat maging talisman daw o panangga yung pananagutan itong mga constitutional rights ng isang akusado? Well, that is true. But with all due respect to the good justice, we must hearken back to the fundamental principle of criminal law that accusation is not synonymous with guilt. That pronouncement seems to assume na guilty na. But in the eyes of our law, not only is accusation not synonymous with guilt, the accused is at all times presumed innocent. If we are going to presume na siya ay guilty na at nagpapalusot lamang siya, that turns all the constitutional guarantees against arrest on its head. Parang baliktad na po. Okay. Parang ano no, parang dahil nga siya'y nasa Pilipinas,
Well, that's the problem of the ICC. He is still in the Philippines and he is still governed by our laws. Yun ang hindi masyadong... Well, anyway, pag lumabas na itong desisyon ng Korte Suprema, Attorney Topacio, Opo. tsaka na lang po tayo malilinawan. Kasi parang iniisip ko, is it possible that Dean Paulo, is it possible that if the Supreme Court decides that we are not under the jurisdiction of the ICC, mapapabalik ba dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte? Well, if nagdesisyon po yung korte natin na wala po sa ICC, parang hindi ko rin po makita kung paano i-enforce ng Korte Suprema yung pagbabalik. Siguro po maaaring executive department natin bilang pagsunod dun sa desisyon ay mag-file ng isang request, no? Para ibalik po. Pero I think it highlights nga po yung pagkaka-unique nitong proseso na ito. Kinikilala naman natin na hindi siya normal na bahagi ng ating judicial process kasi wala pong control ang Korte Suprema sa ICC. In the same way na wala pong control yung ICC natin sa Korte Suprema, no? Magkahiwalay po talaga yung plane nila o yung spheres nila. But that said, no, yung siguro ang tanong kasi ultimately from an academic perspective sa akin ay paano po natin babasahin yung saligang batas natin kabilang na yung mga protections para sa due process at a time when pumayag tayo sa isang sistema na kinikilala na marahil hindi sapat, no, yung domestic law or domestic processes natin upang magbigay ng hustisya sa mga krimen na of an international character or yung seryosong mga krimen, kabilang na yung mga crimes against humanity. So, may dalawang choices tayo eh. Una ay yung makitid, narrow talaga na reading ng Article 3, Section 2 na kailangan may warrant, kailangan huwes ng Pilipinas yung nag-issue. But pwede din kasi mas holistic yung basa na hindi naman sinabi ng Article 3, Section 2 na Pilipinas na huwes. Hindi naman niya pinagbabawal yung pagtalima natin sa mga international commitments. And therefore, baka mas holistic yung pagbabasa na as long as mayroong proseso, especially sa international court, no, na kamukha naman ng proseso sa atin, then hindi naman nalalabag yung ating sariling batas. So yun yung, I think, core gravamen, so to speak, no, nung pinag-aawayan natin dun sa kaso. Kanina naitanong na ni Corina kay Dean Paulo kung yung timeline sa kasong ito. Pero para sa inyo po, Attorney Ferdy, how urgent is this case? Kumbaga, how soon should the Supreme Court decide on the main issue? I would not be so presumptuous as to second guess the highest court. Sa akin lamang, I know that our honorable justices appreciate the gravity of the situation, the importance of the issues before them, at in its own good time, I'm sure that they will come up with a reasoned and just decision. Oo, because pending that decision, nagkakagulo tayo dito. At kanya-kanya tayo ng highlights. Kanya-kanya tayong stabilo. Ayan, Yan po mga kabayan, dahil pending pa po ang desisyon, talagang magkakagulo pa po dahil kanya-kanya pong sinasabing paniniwala. Hindi po ba? At napaka-importante po ang ginawa ni Senator Bato na hindi pa po siya magpa-aresto. Napakahirap po. Hindi pa po pinali ang desisyon pero inaaresto ka na ng gobyerno at ipatatapong ka na sa dahig. Mainam po ang ginawa ni Senator Bato na hindi po nangyari sa kanya ang nangyari kay dating Pangulong Duterte. Dahil po kahit po pala magdesisyon ang Korte Suprema na wala na pong jurisdiction sa ating bansa ang ICC at hindi nasunod ang due process sa pag-aresto kay dating Pangulo, ay mahihirapan na po basta-bastang makabalik. Kahit po ideklara ng Korte Suprema natin na maling-mali at hindi dapat nahandon ang dating Pangulo dahil napakaraming nilabag na proseso ng batas ng ating saligang batas. Hindi po ba? Ang pinakamabigat ay hindi basta-basta mapapabalik ang dating Pangulo. Depende pa sa request ng executive kung papatulan ng ICC. Kung mismo ang executive ang namumulitika sa mga Duterte at kaalyado nito, mapapabalik po ba? Kahit may desisyon na ang Korte Suprema na hindi sumasang-ayon sa International Criminal Court o ICC? Hindi po ba napaka-bias? Ipadadala mo na ang isang Pilipino katulad ni Senator Bato at pinadala mo na ron
si dating Pangulong Duterte na hindi pa tapos ang usapin sa judicial ng Republika ng Pilipinas, pero pinatapon mo na. Hindi po ba hindi nasunod ang due process ng ating saligang batas? Yun po ang pinakamabigat. Ngayon, gusto pa nilang ilabas ang mga sinasabing mga kasama pa nila Senator Bato dito po sa sinasabing crimes against humanity. Hindi po ba nandiyan pa sila Senator Go? Hindi po ba sila Bongo? Isinadawit pa dyan at meron pang mga kasama. Di ibig sabihin kung ito ay aarestuhin na agad, ipatatapo na agad sa ICC. Hindi po ba? Unfair. Political. Lumalabas, political talaga. Dahil hindi mo na maintay at hindi mo na iniintay ang final decision ng Korte Suprema dahil usapin pa rin. Usapin pa rin ang jurisdiction, kapangyarihan. At syempre po ang proseso. Jurisdiction at ang tamang proseso ng pag-surrender sa isang Pilipino sa banyagang hukuman. Usapin pa rin, hindi pa tapos. Pero pinatatapon mo na ang Pilipino. Ganyan po katindi ang executive. Hindi na po iniintay ang desisyon ng legislative, ng Korte Suprema. Hindi po ba ginagamitan ito ng kapangyarihan? Political? Pamumulitika? Para po demolition job? Hindi kaya? Kaya po napakaganda po ng ating napakinggan na malinaw, mga kababayan, na talagang ang ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte dahil wala pang desisyong pinale ang Korte Suprema, nauna na po nila ipatapon ang dating Pangulo at isusunod pa ang mga kaalyado nito. Grabing pamumulitika, mga kababayan, ang nangyari sa dating Pangulo. Grabing pamumulitika. Wala pang final decision sa ating bansa, pero naipatapon na. Kaya nga po mga kababayan, nakita nyo po, kinukundina ng ibang bansa, ng malalaking bansa, mga powerful na bansa, ang ginagawa ng ICC. Katulad po ng Estados Unidos. Di ba? China, Russia, kasama pa Japan at Israel. Grabe dahil po ang ICC ay nagagamit di umano sa politika. Katulad po na nangyayari kay dating Pangulo Duterte at kay Senator Bato at sa mga sinasabing kasama pa nito. Gamit na gamit sa politika at yan ay kinukundina ng malalaking powerful na bansa. Hindi po ba? Kaya po tayo umaasa mga kababayan na sa lalong mabilis po ay ilabas na po ng Korte Suprema ang final decision po para po ang mga Pilipino ay hindi po magulo at hindi po totally magulo ang ating bansa dahil nagkakagulo po ang ating bansa dahil sa ginagawa po ng pamahalaan na instant justice ang gusto nilang mangyari. Pag pinatupad nila ang kanilang batas, gusto nila instant. Ora mismo. Hindi po ba? Kaya nagkakagulo ang mga Pilipino. Kaya nga ang tanong natin, may martial law na ba sa ating bansa? Maraming salamat po, Atty. Topacio. At syempre po nagpapasalamat din po tayo kay UP College of Law Associate Dean Atty. Paulo Tamase. Kahit po sinasabi ni Atty. Topacio na nagagamit din sa politika. Ito pong UP. Lalo po sa UP, napakarami po dyan. Hindi po ba? Mga estudyante pa lang, napupunta na sa mga makakaliwang grupo. Di umano. Maraming salamat pa rin po, Atty. Paulo Tamase. At thank you po sa nakagusto po natin Tambayang Makabayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po at sa patuloy po nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. Thank you po mga kabayan. Taste lang po tayo. Bye-bye.